Magandang araw mga kaibigan. Ito po breaking news tungkol sa pagbitiw ng isang cabinet secretary ang pag-usapan natin ngayong umaga. Gusto ko lang i-shout out, pasalamatan ang aking mga kaibigang researchers, subscribers, si Chris Torres at Eudora. Salamat sa palagi niyong pagpapadala sa akin ng mga materials for reaction vlog. Ito, SMNI News na post 33 minutes ago. Just in, Cesar Chavez nagbitiw sa kanyang posisyon bilang acting secretary ng Presidential Communications Office. So ito yung pahayag ni Secretary Chavez. Although there is much for which I am grateful and a long list of people to thank, I live with only one regret. In my estimation, I have fallen short of what was expected of me. So, via Criselyn Catarong. So, ano kayang dahilan? Bakit biglang nagbitiw ang PCO secretary? If I'm not mistaken, siya na yung pangatlo na press secretary ng Pangulo. Una, si Atty. Trexie Angeles. Pangalawa, yung si Secretary Gerafil. Pangatlo na siya. Meron pa bang isa na naisingit? Hindi ko, yun lang ang matandaanan ko. So, ano kayang dahilan? Dahil ba yung nagpadala sa akin ng post na ito, sabi niya, baka sir, tungkol sa suka speech yan. I don't know kung related ba ito sa pumalpak na bumili ng suka speech. Okay, magbasa lang tayo ng mga comments, Comments. Alexander Garcia Binloan, good move, sir. Bakit good move? Jernomi Manlangit, good decision, sir. Tapos itong dalawa pumapalakpak. So bakit good decision? Para hindi na siya ma-stress. Kasi sa tingin ko ang hirap dalhin yung communications office sa ngayon na in my opinion, maraming taong bayan, maraming netizens, mas majority ang hindi na ganahan. Example na lang, yung post ng Pangulo na yung may laugh emoji na 700,000 plus, that's sign of resistance, sign of protest ng taong bayan sa nangyayari. Yung pagtawanan ka ng 700,000, halos 1 million. Kung hindi pa yung dinilit yung post na yun, baka more than 1 million na yun, yung tumatawa. Princess Beulah Pilones, sino naman kaya next? Buti nga. Emily Pador Taylor, beaten more than he could chew. Merece. So, yung sabi niya na I fall short of expectation. Mabigat yung kanyang rason, balikan nga natin. I live with only one regret. In my estimation, I have fallen short of what was expected of me. So, hindi maligaya ang powers that be sa kanyang performance, kaya umalis na lang siya, nagbitiw. So, ano sa tingin nyo? Yung pagbibitiw ng PCO secretary, may kinalaman ba sa bumili ng suka speech? I-comment ninyo. Juan Jo, ganyan siya pag hindi nare-recognize ng kanyang superior. Resign agad, sabay paninira. Billy Cruz de Dios, nakokonsensya na sa sobrang garapalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Siya Padilla, sinusuka na talaga. Loloy Havana, ramdam na nila na tagilid si BBM sa mamamayang Pilipino
mga ilang araw, buwan, maniningil na, at least sila nakaalis na sa pader ni BBM. So, parang playing safe. Ganun ba yun? Anyway, Rosabel Romero. Wow, fallen short. Absolutely, totally agree with you. Remember, 1986, forced exile to Hawaii of the family, stripped their legalization, etc. Marcos versus Aquino. OML acclaim on a lodge. It should have been his boss who would say so. Anyway, that's a good decision. Kaya nga, mas maganda yung nag-resign na lang kaysa yung sinibak. Kaya good decision. Jessica Valyada. Have fallen short of what was expected daw of him. So medyo malalim yon. Trev Douglas. Now you realize it is very hard to defend a very corrupt administration. So good move. So yun. Kent Stomach. Let the rolling begin. Nice move. Ito. Merlov at Chike. He saw the signs, heard alarm bells, and felt the ground shaking under his feet. So he was left with no option but to jump the ship. Huwag kang maghinayang, at least wala ka na sa ngagba. So, good luck po, Secretary Chavez, sa iyong next chapter sa panunungkulan. Secretary Chavez, nag-serve siya sa PRRD administration, palagay ko sa MRT ata. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panunood sa ating channel. Ang income sa channel na ito, ginagamit nating pantulong sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng yero at pako, libreng yero at pako para makapagpatayo ng bahay ang mga tribong Talaandig. Namimigay din tayo ng livelihood. Nagpapatanim tayo ngayon ng saging lakatan. Kasabihan, kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Salamat sa inyong panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. O karon mauni kadtong among saging nauna. Mga dagko na gyud. O kuana ni siya, 8 na ni kabulan ang nauna. Mga dagko na siya. Og ni akaron ang akong bana, nagaabono mi sa among tanom nga saging lakatan. O ni siya amo ani nga tinanom. Unsa man niya siya sar, bangilid man. Niya sa ibabaw ang kuan bangag niya kay bangilid man siya. Oo. Nasa ibabaw. Pila man na siya sar ka bangag? 4. 4. Oh. Oo. So nasa ibabaw. Pila ka kumkum sa imong butang? Kuan. 2. 4 ka bangag, 2 ka kumkum tag tunga-tunga. Oh, tag tunga-tunga. Oo. Kumo na ni among saging nga nauna, mga dagko na gyud. Oo. 8 na ni siya kabulan kining nauna namo nga saging lakatan. Morning pila ka una nato nga tanom. Oh, mo gyud ni unang tanom nga saging. Oo. Tungod sa pagpadayon sa pag-abono, so kung gyud siya tambok ang atong tanom. Maayo ang iyang tubo tungod sa padayon sa pag-abono. So tambok gyud siya. Sa kuan ani pag-harvest nato ani mangunod na ni mawala na ani atong kalisod. Atong mga anak, atong mga eskwela. O kuan bawi-bawi na gid ta ani sa atong pagpaningkamot.
Ug salamat gyud kaayo nga naa na tay mga tanom. Inaot unta nga kining atong pagpananom uban ang pagpasalamat nato sa Ginoo nga unta molambo ning atong mga tinanom. O kana sar kay bangilid man. Pila na siya ka bangag? Pat. Upat gyapon. Para si babaw kay bangilid man. Bangilid man na gyapon si ibabaw. Oo. Unsa man ang imong giabono sar? Complete og ammonium. Kompleto ko ammonium. Oo. Mm.